He's extremely unhealthy, struggling to breathe and had lung problems. His weight is about 300 pounds. Sa North Korea kung saan ang kanilang leader ay simbolo ng katapatan sa komunismo, hindi lamang ang kapangyarihang mamuno bilang diktador ang minamana ng mga anak sa kanilang ama, kundi pati na rin ang sumpa ng genetics sa kanilang pamilya. Sa buong mundo, 1.1 bilyong tao ang obese, katumbas ng 14% ng populasyon ng mundo. Sa 2035, ang bilang na ito ay maaaring tumaas sa 51%. Kaya't ito ay malaking problema para sa mundo. Pero ngayon, ito ay mas malaking problema ng North Korea na kailangang masolusyonan sa lalong madaling panahon. Hindi dahil maraming obese sa kanilang bansa. Ito ay dahil ang kanilang leader na si Kim Jong-un ay nakikipaglaban sa labis na katabaan o obesity. Siya at ang kaniyang salinlahi ay may mataas na tsansang mamamatay sa sakit sa puso dulot ng mataas na sugar at kolesterol sa katawan. Isang komplikasyon na kumitil sa buhay ng kaniyang ama at tatapos sa buhay ng kaniyang mga anak sa hinaharap. Ano-ano at gaano kalala ang mga karamdamang kinakaharap ng kasalukuyang diktador ng North Korea dahil sa kaniyang labis na katabaan? Ano ang magiging kahihinatnan ng bansa kung sakaling pumanaw ang diktador? Sino ang posibleng maging sunod na leader? Yan ang ating aalamin. Ang kalusugan ni Kim Jong-un, ang North Korea ay isa sa mga pinakatago at secretive na bansa sa mundo. Kaya ito ay tinatawag na The Hermit Kingdom. Subalit sa patuloy na pagsubaybay ng nangungunang spy agency ng South Korea na National Intelligence Service, NIS, sa bawat aktibidad sa Hilaga, natuklasan nila na ang diktador ay may karamdaman. Si Kim Jong-un ay ipinanganak noong 1984, kaya siya ay 40 taong gulang. Siya ay nasa 5'7" ang taas at tumitimbang ng mga 140 kilo o humigit kumulang 3 sako ng bigas. Ito ay naglalagay sa kanya sa kategorya ng napakalabis na katabaan. Sa katunayan, ang Hilagang Korea ay nakikipaglaban sa isang krisis sa pagkain. Kalahati ng mga mamamayan nito ay naghihirap. Mayroon ding laganap na malnutrisyon, kaya sa isang bansa tulad nito, ang pagiging sobra sa timbang ay isang tanda ng yaman. Parang isang simbolo ng katayuan. At bilang leader ng bansa, si Kim Jong-un ay dapat na isang refleksyon nito. Ngunit noong 2021, nabawasan ng 20 kilos o 44 pounds ang timbang ni Kim Jong-un dahil sa kaniyang bagong diet para mapabango ang kaniyang imahe. Nakita sa kaniyang mukha ang kapayatan at ito ay nakabasag ng mga puso sa buong bansa. Nag-aalala ang mga tao para sa kanilang leader. Akala nila siya ay may sakit. Ang ilan ay umiyak pa sa kanyang naging pagbabago. Hindi rin ito nagtagal dahil nabawi ni Kim ang lahat ng kanyang timbang. Ayon sa NIS, siya ay naninigarilyo araw-araw, malakas siyang uminom at madalas siyang nasa ilalim ng stress. Lahat ng ito ay nagdudulot ng mga problema sa kaniyang kalusugan. Sa kasalukuyan, siya ay may hypertension o mataas na blood pressure at diabetes. Kung hindi malulunasan ang mga kondisyon, maaaring maapektuhan si Kim ng mga namamanang sakit sa puso tulad ng kanyang lolo at ama na namuno sa tagong komunistang rehimen bago siya. Noong 1994, bumagsak ang matandang Kim pagkatapos ng isang atake sa puso. Lahat ng pagsisikap na buhayin siya ay nabigo. Kaya ang kanyang anak ang kumuha ng kapangyarihan. Iyan si Kim Jong-il, ang ama ng kasalukuyang leader. Ngunit si Jong-il ay namatay rin sa atake sa puso noong 2011. Kaya ang pamilya Kim ay may kasaysayan ng mga sakit sa puso at hindi ito nagwawakas ng maganda para sa kanila. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong obese ay may mas mataas na panganib ng maagang kamatayan kumpara sa mga taong may normal na timbang. Ang obesity ay tinatayang nagpapababa ng buhay ng isang tao ng maraming taon. Samantala, ang mga taong may diabetes ay may mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng cardiovascular diseases na siyang pangunahing sanhi ng pagkamatay sa mga diabetic patients. Ang diabetes ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon na maaaring maging sanhi ng maagang kamatayan. Habang walang paraan para sa mga tagalabas na malaman ang eksaktong kalagayan ng kalusugan ni Kim, ang Seoul ay umaasa sa mga teknolohiyang artipisyal na intelihensya at pagsusuri ng forensic na video upang imbestigahan ang kanyang kondisyon. Potential successor? Natatakot ang mga opisyal ng North Korea na ang pinakabagong Kim sa kapangyarihan ay maaaring mamatay sa parehong dahilan, kaya sila ay naghahanap ng mga bagong gamot at nagpro-procure ng mga gamot mula sa ibang bansa. Pero paano kung wala sa mga ito ang gumana? Ano ang mangyayari sa kaharian? Si Kim Jong-un, ang ikatlong leader mula sa dinastiyang Kim. Siya ay medyo bata pa.
Siya ay 40 taong gulang lang. Inaasahan siyang mamuno sa mas matagal pang panahon. Pero ang kanyang kalusugan ay ang kahinaan ng kaharian. Ang kalusugan nito ay nananatiling pangunahing alalahanin sa ibang bansa dahil hindi pa siya formal na nagtatalaga ng kahalili sa bansang armado ng nuclear weapons na may tumitinding konfrontasyon sa Estados Unidos at sa kaalyadong nitong South Korea. Kaya ngayon, sila ay naghahanap ng tagapagmana, isang tao na maaaring mag-take over. Ngunit sino? Sa kabila ng kawalan ng formal na anunsyo, naniniwala ang NIS na ang anak na babae ni Kim na si Kim Joo-ae na edad 10 taong gulang pa lamang ang napipisil na tagapagmana. Dahil sa karamihan ng kanyang mga public appearances ay kasama siya ng kanyang ama sa mga aktibidad na militar at politika. Tinatawag siya ng North Korean media na pinakapaboritong anak ni Kim. Unang lumabas si Joo-ae noong 2022 kasama ang ama habang pinapanood nila ang isang pagtest ng Intercontinental Ballistic Missile at kalaunan ay dumalo sa isang malaking parada militar. May iba pang anak si Kim pero hindi gaanong sapat ang kaalaman ng labas tungkol sa kanila. Kaya sa ngayon, si Joo-ae ang posibleng maging bagong tagapagmana. Gayunpaman, sabi ng NES, posible pa rin na si Kim Joo-ae ay mapalitan ng kanyang mga kapatid o di kaya ng ibang mas matandang opisyal. Paano kung mamatay si Kim Jong-un? Kung si Kim Jong-un ay pumanaw at mayroon ng itinalagang tagapagmana, tulad ng kanyang anak na si Kim Joo-ae, direktang malilipat ang kapangyarihang ito. Gayunpaman, dahil siya ay napakabata pa, maaaring mangailangan siya ng mga tagapag-alaga o mga taong hahawak sa kapangyarihan sa kanyang pangalan hanggang sa siya ay maging sapat na gulang. Samantala, kung walang malinaw na tagapagmana o kung may mga karibal na nag-aangkin ng kapangyarihan, maaaring magresulta ito sa isang pag-aagawan ng kapangyarihan. Ang mga matataas na opisyal, militar at iba pang miyembro ng pamilya Kim ay maaaring maglaban-laban para sa kapangyarihang pamunuan ng bansa. Isa pang nakikitang posibilidad ay kung biglaang mamatay ang diktador, ito ay maaaring magdulot ng kawalang tatag sa politika at militar. Maaaring magkaroon ng kaguluhan, kudeta o mga pagsasabotan mula sa loob ng pamahalaan. Dagdag dito, ang kalagayan ng relasyon ng North Korea sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos at Timog Korea ay maaaring magbago. Ang bagong leader ay maaaring magpakita ng iba't ibang diskarte sa pakikitungo sa mga dayuhang kapangyarihan na maaaring magdulot ng mas matinding tensyon o sa kabaligtaran, mas maluwag na relasyon. Higit sa lahat, ang mga mamamayan, lalo na ang mga hindi nasisiyahan sa kasalukuyang tagapagmana, ay maaaring makita ang pagkamatay ng diktador bilang isang pagkakataon upang mag-alsa o magsimula ng revolusyon. Maaari itong magresulta sa mas matinding pag-aalsa at kaguluhan sa bansa. Ipinapakita ng balitang ito na kahit ang pinakamakapangyarihang mga leader ay hindi immune sa mga pagsubok ng karamdaman sa katawan. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan at impluensya, ang kalusugan ni Kim Jong-un ay nagdudulot ng butas sa hinaharap ng North Korea. Ang kanyang kalagayan ay hindi lamang isang pambansang krisis na maaaring magdulot ng malawakang epekto sa politika, ekonomiya at seguridad ng rehiyon, kundi isang palala na rin sa lahat na ang kalusugan ay ang ating tunay na kayamanan. Sa inyong palagay, handa na ba ang North Korea na magkaroon ng batang diktador? Kung hindi, masusolusyonan kaya ng modernong teknolohiya ang problema ng mga Kim? I-comment mo ito sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-share. Salamat at God bless.